Hello ka-trade, kumusta? Ituturo ko sa inyo kung paano mag-copy trade dito sa XM Copy Trading. Ituturo ko sa inyo kung paano mamili ng mga trader na kukopyahin natin. So lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa copy trading, ituturo ko sa inyo sa video na ito. So step 1, pumunta kayo sa www.xmcopytrading.com at mapupunta kayo dito. I-click niyo ang Start Copy Trading. So, kung wala ka pang XM account, ang gagawin mo ay mag-register ka lang. Wala pang 1 minute, maka-register ka na. Ilagay mo lang ang email mo at password. I-click mo yung agree, tapos click mo lang ang register. Pero kung meron ka ng XM account, scroll down mo lang, i-click mo ang login. So, kapag naka-login ka na sa XM account mo, sa taas makita mo ang Copy Trading. I-click mo lang ang Explore XM Copy Trading. So, mapupunta ka dito sa XM Copy Trading platform. So, dalawa ang pwede mong gawin dito, ang mag-copy trade at ang maging strategy manager. So, kikita ka rin sa pagiging strategy manager, katulad ng mga ito. Sila yung mga strategy manager, sila yung kinaka-copy trade. So, bawat may mag-copy trade sa kanila, kapag nag-profit, merong profit share yung strategy manager. Example, itong trader na ito, meron siyang fees na 25%. Ibig sabihin yan, yung mga nag-copy trade sa kanya, halimbawa kumita ng 100,000 pesos, so meron siyang profit share na 25,000 pesos or 25%. Meron akong video tutorial kung paano maging strategy manager kahit wala kang strategy or kahit di ka marunong mag-trade, gagamit ka lang ng EA. So panoorin mo, ilagay ko yung link sa baba sa video description. So ang gagawin natin ngayon sa video na ito ay mag-copy trade. Kaya dito lang tayo sa copy trading. So ngayon, makikita mo dito ang featured traders, mga best performers, mga most popular. Okay. So, example, dito sa most popular, makita natin dito, si Slow But Sure, nag-profit siya ng 481% in 1 month, at ang dami niyang investors, 898. So, i-check natin yung trader na ito. I-right-click natin, pati ito si Scalpip Trader, kasi ang dami nilang copyers. So, dito makita natin ang profile ng trader na ito or strategy manager na ito. Pwede mong basahin yung bio niya, nakalagay dyan na more than 8 years experience na daw. Nagtitrade lang siya sa Euro USD. So, human, ibig sabihin manual trading. Dito sa important information, makita natin yung account leverage niya, 1:300. Yung minimum investment, so $50 lang yung minimum investment sa kanya. So, yun yung minimum capital na mga mag-copy trade sa kanya. So, ito yung total na invested, yung mga nag-invest sa kanya, lahat 146,000. Ikumita ng 200% last month. So, nasa mga $300,000 kinita niya last month ng mga copiers niya. So, ibig sabihin, magkano yung 25% niya doon? $75,000 in 1 month. So, malaki ang kinikita din sa pagiging strategy manager. Okay, kapag ganito yung kinikita. Pero high risk ito pwedeng masunog yung account nyo dito. So, mamaya pag-usapan natin yan. So, dito sa performance sa taas, makita rin natin dito. Yung 1-day return, 6.92%, 7 days, 30 days, 90 days, all time, 629%. So, makita rin natin yung returns on investor, yung monthly analytics. Last month, 107%, October, 251%. So, 2 months pa lang yung record ng account niya kasi yung XM Copy Trading ay bagong labas pa lang. Dito naman tayo sa portfolio, makita natin yung trade won, total trades, 103 trades, best trades, 59 US dollar, worst trade, 0. So, halos 100% win rate. So, Forex lang yung trade niya. Okay, so check natin dito sa risk para makita natin yung risk ng trader na ito. Yung risk ng capital natin na invest natin kasi pwedeng malugi or pwedeng masunog yung capital natin. Halimbawa, nasunog yung trader or naluubos yung capital niya, syempre tayong nag-copy trade, maubos din yung capital natin. Parehas tayo ng trade sa kanya. Kasi lahat ng trades niya, kinokopya natin. Makita kasi natin yung trades niya, ito sa portfolio, makita natin ito yung mga trades niya. So lahat yan kukopyahin ang account natin. So makita natin ang risk score ng trader na ito ay 10, ibig sabihin, sobrang taas ng risk. So, mas maganda yung mga trader na kakulay green. 1 to 4 yung risk score. So, makita natin dito yung strategy stat. Makita natin dito ang maximum drawdown, 70.49%. Ang ibig sabihin ng maximum drawdown, yung pinakamalaking percent na binaba ng account mo. So, may mga trades siya na nalugi na yung mga trades ng umabot na ng 70%.
sa account niya. Example, meron siyang $100,000, so nalugi na yung $70,000. Pero naka-recover pa naman siya, nag-profit siya. So, ibig sabihin lang noon, kapag mataas yung drawdown, mataas yung risk, mataas yung chance na malugi or maubos yung capital. Pero kayo na mag-compute kasi kung kikita naman kayo ng 1 month na 251%, so bawing-bawi nyo naman kahit malugi ngayong buwan, maubos yung capital nyo. So next month naman, matriple yung capital ninyo, so profit pa rin. Pwede pa rin siya. So yun nga lang, boom, bust, ganun. So kayo na bahalang mag-compute ng capital ninyo. Ayan, trade average duration, so nandito yung information. Portfolio, makita natin Euro USD yung trade niya. Yan, 100%. So wala pa siyang loss. 100% yung win rate niya sa Euro USD. Kasi hinuhold niya siguro yung mga trades. Ayan. Buy sell, puro green. Walang loss. So ganun ang pagtingin ng profile ng trader. Pero kung gusto mo ng stable na trader na mababa lang yung risk, so check natin yung iba, tapos mamaya tingin tayo ng trader na mababa yung drawdown para mababa rin yung risk score. So itong trader na ito, minimum capital niya $500. So nag-profit siya ng 1.2%, 1,285 in 1 month. 67, 212%. So ang pinaka-importante titingnan natin dito, yung performance niya, dapat yung graph pataas, hindi pa baba, di ba? So yun yung tip, titingnan niyo yan. Tapos punta kayo sa risk, dapat makita niyo yung maximum drawdown na at least below 50%, kasi pag below 50%, at least halos kalahati yung binaba ng account. So pasok na kasi kumikita naman siya ng malaki. High risk, high reward. Yung risk score 10 din kasi mataas yung drawdown. 'Di ba? So mataas yung risk, mataas din naman yung reward. So mas maganda talaga kapag kulay green at nasa mga 20% or below 30% yung drawdown, okay na 'yon. So yun lang naman, tingnan niyo yung drawdown saka yung risk, tapos kwentahin niyo kung magkano yung kinikita every month, kung worth it bang mag-risk ng mataas sa reward na kinikita. Okay? So itong trader naman na ito, si Chart Champion, ayan, 5% lang yung fee. So, mababa yung fee niya. Okay. So, ito yung return. Punta tayo sa risk. So, 37.19%. Nag-profit ng 954% last month. Okay. So, paano naman mag-check ng mga trader na mababa yung risk? Okay. So, punta tayo sa show all. Tapos dito, meron ditong filters. Tapos, ilagay nyo lang yung risk score, ilagay nyo ng 4. Ayan. Okay. So, save natin. So, lalabas dito yung mga trader na mababa yung risk. Ayan. So, makita natin dito yung 1 month return, yung fees. So, check natin to si Aliwizi FX. So, ang minimum investment niya ay $100. Ang fees niya ay 25%. Okay? So, nag-profit siya ng 47% last month. So, punta tayo sa risk. Importante talaga yung risk. So, makita natin, 1 lang yung risk score niya, kaya okay na okay. Ang baba ng risk niya, tapos nag-profit ng 47%. So, maximum drawdown niya, 12% lang. Kaya itong trader na ito maganda kopyahin na trader kasi mababa yung risk. Pero, ang pangalawang titingnan natin, example, nakita tayo ng safe na trader, okay naman yung profit, kahit nga 5%, 10% profit, okay na. Tapos, mababa yung drawdown. Ang last na titingnan na lang natin na dapat matagal. At least matagal na siyang nagtitrade. Pero yung XM Copy Trading kasi kakabukas lang. Kaya, natural lang na 1 to 3 months pa lang yung record ng mga trader. Okay? So, pero pag ganito, okay to. Lalo na kapag 1 year yung record niya. Ibig sabihin, sa loob ng 1 year, 2 years, or 3 years yung record niya, mas maganda. Mas matagal, mas maganda. Tapos, mababa lang yung drawdown. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. Yung strategy niya, hindi basta-basta nalolos sa daming nangyari sa market. Sa loob ng 1 taon, biglang taas, biglang baba. So, na-survive niya, kaya ng strategy niya, mababa pa rin yung risk. So, mas safe yung ganun. Tapos, may consistent profit, okay yun. So, example, itong trader na ito yung kukopyahin natin. So, paano mag-copy trade? Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-kopya ng trader dito. So, i-click natin itong copy strategy. I-check natin to. Tapos, create investor account. Okay, so nakagawa na tayo ng investor account. Okay, so makita natin dito kanina nakalagay dyan,
create investor account. So ngayon nakalagay ng deposit kasi kailangan natin mag-deposit para makapag-copy tayo. Ang minimum deposit sa XM ay $5 to $20. So ang minimum capital dito sa trader na ito ay $100. So click ulit natin ang copy strategy. So ito na yung default. Ang problema, wala pa tayong deposit. So makita nyo dito sa taas ang details ng investor account niyo. So yung balance 0, equity 0, 0 pa, PNL 0 din. So wala pang laman. So kailangan mag-deposit. So, paano mag-deposit? So, check mo dito, makita mo dyan yung MT4 or MT5 ID mo. Ito, diba? 88022013. So, ang gagawin mo, pumunta ka muna sa members area para doon ka mag-deposit sa account na ito. So, dito makita natin yung account number natin na 88022013. Yan, ito yung account type standard kasi isang account type lang dito sa copy trading. Standard lang. At ang server ay XM Global MT5-4. Okay? Kung gusto mong i-login sa MetaTrader. So, ang gagamitin mo ay MT5. Pero hindi mo naman kailangang i-login ito kasi automatic na itong magti-trade at makita mo doon sa platform, sa copy trading platform. Pero kung gusto mo ma-check sa cellphone mo, i-login mo lang sa MT5. So, ang gagawin mo lang dito sa account na ito, so, i-click mo itong login para ma-login yung account na ito. Ayan. So, makita natin na login na natin dito. Ayan. 88022013. So, pwede tayong mag-deposit dito. Click mo lang itong quick deposit sa taas. So, ito yung mga deposit methods. Double check mo yung account ID. Ito yun, 88022013. So, pwede kang mag-deposit ng Neteller, Skrill. Okay? Pwede rin ang credit or debit card basta't may tatak na Visa or Mastercard. At pwede rin ang online bank transfer. Lahat ng mga local banks natin sa Pilipinas, pwede nyo gamitin sa pag-deposit. $20 or 1,000 pesos ang minimum. Dito sa card, $5 lang ang minimum. Pwede rin crypto, GCash. Ayan, GCash mas maganda, pinakamadali. So, pili na lang kayo ng deposit method niyo. So, balik tayo dito sa trader na kopyahin natin. So, makita natin may balance natin ng $100. So, pwede tayong mag-copy trade sa kanya. So, napakadali lang naman. I-click lang natin ang copy strategy. Okay? So, investment amount. So, depende sa iyo kung magkano yung i-invest mo. Okay? So, kung gusto mo ng mas malaki, pwede. Okay? So, automatic na yung mag-adjust sa trade niya. Okay? So, kapag mas malaki yung capital mo kaysa kanya, walang problema. Automatic, mas malaki din yung trade mo. Automatic na yung mag-compute ng trade. Basta't ang minimum sa kanya ay $100. Ayan, makita naman natin dito ang multiplier. Mas malaking capital. So, yan yung multiplier ng trade mo. Mas malaki yung trade mo dito sa kanya ng times 3.52, di ba? So dito lang tayo sa $100 na minimum. Okay, so ang gagawin natin, i-copy natin ang open trades. Ibig sabihin, lahat ng open trades niya, kokopyahin natin. Okay? So, check natin yan. So, pwede kang maglagay ng take profit. Ibig sabihin ng take profit dito, kapag nag-profit na yung $100 mo, ng example, na doble mo na, ng $200 ng $100 din, mag-stop copy ka na sa kanya, ganun. Hindi ka na mag-copy sa kanya, hindi mo na makopya yung mga trades mo. Pero gusto mong tuloy-tuloy yung profit, habang nagpo-profit, so kahit hindi mo nalagyan ng take profit. Stop loss naman, ang ibig sabihin naman ng stop loss, yun yung ililimit mo na loss. So, hindi maubos yung capital mo. Safety, example, yung capital mo ay $100. So, kung ang ilimit mo lang na stop loss ay $50 lang. So, kapag na-loss yung account mo ng $50, mag-stop ka na mag-copy sa kanya. Automatic na yun. Ma-close lahat ng trades mo at hindi ka na mag-copy sa kanya. So, hindi ka na malulugi ng malaki. So, kaya importanteng tingnan yung drawdown tulad ng trader na ito. 12% lang yung drawdown. So, okay na nalagyan ng stop loss ng 50% sa capital mo or $50. Kasi ang tinitingnan natin na yung trader na ito ay mababa yung risk. So, analyze natin na hindi na siya aabot ng 50% yung drawdown niya. Okay? So, meron din dito ang disclaimer na minsan kapag volatile yung market, biglang bagsak, biglang taas, merong slippage. So, hindi rin na eksaktong $50 yung ma-close. Example, nalugi ka ng 60, imbes na 50 lang yung nilagay mo. So, pwede. Okay? So, check natin yan. Click natin ang copy. So, normal yun sa market kapag volatile ang market. So, makita natin dito, already subscribed. So, nakapag-copy trade na tayo kay AliWizFX. Okay? So, check natin yung portfolio natin. Okay? So, dito natin makikita yung kinopya natin na si AliWizFX na nag-deposit ng $100.
Ayan. So, ito yung profit natin. Makita natin. Na-copy natin yung trade siya at yung profit natin ay negative 1.4 US dollar pa. Okay? So, positions, makita natin nakabuy tayo sa gold. So, ganun lang kadali mag-copy trade. Pwede kang mag-copy trade kahit ilang trader na gusto mo. Basta't marami kang balance. So, yun lang ka-trade para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko.